Kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang biyahe pa Dubai para daw tutukan ang sitwasyon ng mga Pilipinong tripulanteng bihag ng rebelteng grupong Houthi. Sabi ng DFA, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno para agaran silang mapalaya. May report si Ivan Mayrina. November 19 nang kupkubin ng rebelding grupong Houthi ang barkong Galaxy Leader sa Red Sea. Binihag ng grupo ang 25 crew ng barko, kabilang 17 Pilipino. Halos 2 linggo matapos ang hijacking. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos sa kondisyon ng mga tripulante base sa kanilang mga source. Hindi pa raw masabi kung kailan sila palalayain, pero patuloy ang pagsisikap ng gobyerno. Sa inilabas ng video ng Houthi na kuha noong nakarang linggo, binisita ng commander ng grupo ang mga crew ng Galaxy Leader. Nakipagkamay pa siya sa mga tripulanteng bihag. Sa satellite imagery na inilabas itong Martes, namataan ng Galaxy Leader, nakadaong sa bahagi ng Yemen. May layong 50 kilometro mula sa port city sa Hodeidah. Dahil umano sa mahalagang developments sa sitwasyon ng 17 Pilipino. Kaya hindi tinuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang biyahe pa Dubai para sa UN Climate Change Conference ngayong araw. Nasa paliparan ng Philippine Government at Media Delegation. Nasasama sa Pangulo nang ianunsyo ito kaninang umaga. In light of important developments in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea, I have made the decision not to attend the COP28 in Dubai tomorrow. No, ginawa niya po ito kagabi. Today, I will be convening a meeting to facilitate the dispatch of a high-level delegation to Tehran, Iran, with the aim of providing necessary assistance to our seafarers. Wala pa ibinigay na detalye Malacanang tungkol sa pulong ng delegasyong ipadadala sa Iran at sino-sinong bubuo nito. Pagtitiyak ng Presidential Communications Office, maayos ang lagay ng Pangulo. Matatandaan nito lang nakaraang linggo ay hindi nakadalawang Pangulo sa Asia-Pacific Parliamentary Forum matapos sumama ang pakiramdam. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.